Kapag ganda rin ang panahon ng tag-init ay nauuso na naman yung mga outing na nauuwi sa drawing. Pero bagay ganda rin kaharap mula ang dagat ay kahimang hindi pa matuloy. At yun na nga guys, for today's video ay kasama ko nga pala itong pinsan ko at itong asawa ng pinsan ko. Yung naka-white nga pala si Ate Jane, yan yung asawa ng pinsan ko. Tapos itong isa si Marilyn, o wala nagtatanong. Inaya nga pala nila akong manghuli ng guno, magkilaw at mag-food trip din sa tabing dagat. Bago nga kami umuwi ng Makalelon. May naabutan nga pala kami dito na nanguhuli rin siya ng guno at magpapatulong nga kami sa kanya. Ito kasing si Ate Jane, napakaangas magbitbit ng lambat, hindi naman pala marunong gumamit. Ito namang si Marilyn, wala nang ginawa kundi tumawa. Waray ko'y in love. Kanina pa nga pala si kuya nanguhuli ng guno at may mga nahuli na nga pala siya. Dini nga pala sa kanila ay lagi sila nagkikilaw ng guno. Barkadahan sila kapag sila ay nangunguha ng ganyan. Parang katulad lang din kapag sila ay nakakaisip magkilaw ng tuyom o di kaya ay manguha ng mga sisi. Tapos dito rin sila sa tabing dagat kumakain. Nakatuwa ang banding nila. Sa amin kasi hindi ganyan. May sari-sarili kasi kaming mundo doon. At yanong layo pa ng pagitan ng mga bahay. So yun na nga, nakakita na nga pala sila ng guno. Ang paraan nga pala nila ng panghuli ng guno ay papatingahin yung guno sa lambat. Ikukulong muna sa lambat tapos kakabugin. Isa nga lang pala yung sumabit sa lambat tapos pinatakas pa ni Ate Jane. Ang makaisa na nga lang ang pinatakas pa. Sa amin nga pala kapag kami nanguhuli ng ganyan, sinasalap o sinasalok lang namin ng lambat. Yung lambat kasi nagamit namin ay maliit lang ang butas at saka hindi pa mo. Saka medyo madali lang naman hulihin ang guno sa amin kasi nga sa ilog kami nanguhuli. Kumbaga mga nakaangat sila. Hindi tulad nga sa ganito kapag yan ay sinalap mo ng diretsyo, susuot yung mga yan sa bato at masisira pati ang lambat, sasabit sa bato. Akala ko nga pala ay makaisa lang yung sumabit sa lambat tapos pinatakas pa. Marami pala. Marami nga palang guno din sa kanila at sabi nga ng mga pinsan ko, yan na lang daw talaga ang klase ng isda na hindi nauubos din sa kanila at yung ibang mga isda ay halos wala na rin silang makuha. Sa amin naman sa Makalelon, patlay at gangat ang marami. At saka yung mga tilapia na tinatawag na arroyo. Ang daming ganong klase ng isda doon sa amin. Mga mulog naman, ayaw sumibad. Kahit anong ipain, nakamulog laang. Kaya siguro ang gusto. Ganito po ang pagkaano niyan. Gusto ko kilawin mga diretsuhan. Aba! Kainin mo hilaw. Kaya pabigyan mo ako 1,000. O, dali, okay. Hindi ko Basta gagawin siguro doon ng mga 10 million to, ha? Huwag mo ako ipakita! Huwag mo ako ipakita! Nung iba, sayang ang liliit ng isda, hinuli nyo agad. Paliwanagan natin. Mapapas ka niyan. Hala, ang liliit ng isda, grabe kayo, hindi kayo naawa. So yun na nga guys, ang mga isda nga pala na yan ay hindi talaga lumalaki. Kumbaga ay halos ganyan na yung pinakamalaki nila. Kaya yung mga high blood na naman dyan ay wag nyo nang ituloy. Kukunti pa nga lang pala yung mga nakuha namin kaya naman ay naglambat ulit sila. Ako na nga lang pala ang taga-video at gawa ng siyohan nga hindi ko mautusan at may kalaro. Tinatapon mo! Dinadampot na nga lang pala nila yung iba at gawa ng nagsiksikan nga din sa may ugatan ng pipisik. Dinibaga sa may dularuhan. Nga pala sa mga nagtatanong kung ano ba yung dularo na sinasabi ko. Ito po yun. Sa pangalawa nga pala namin paglambat ay wala kami nahuli. Walang sumabit sa lambat. At si Marilyn nga pala ay hagas na dun sa kanyang lambat at baka daw ay masira. Si Johan nga pala ay aliw na aliw din ay hindi nakakaisip na mangakit umuwi ng Makalelon. Samantalang nung kami ay nasa bahay pala ang ay nagadalawang isip sumama at baka daw ay mainip laang siya dito. Lulop. Scripted, binayaran yung guno. Nagpahuli agad ay. Nga pala sa mga naghahanap ng upload kong vlog sa Blue App, sa Red App na po muna ako mag-upload. Kay Meta po ay mga reels na laang muna kasi nga ay may problema po ako sa in-stream ads. Nga pala yung sinasabi kong Red App ay YouTube. Bawal ata kasing banggitin dito yun. Kaya YouTube na lang. Basta gets nyo na yun. Nga pala itong dalawang lalaki na dumagdag nga sa amin ay ito'y pinsan ko rin. Wala lang, share ko lang. Yung mga sumunod na paglambat nga pala nila ay halos wala nang mahuli. Kaninang umaga pa lang daw kasi may mga naglalambat na nga ng guno dito. At isa na nga doon si Kuya, nakatulong namin ngayon. Pero para sa akin, okay naman na yung mga nakuha nila. Medyo marami na rin naman. Kaya nga lang ay marami kaming kakain. So bali pauwi na nga pala si Kuya at naisipan nga pala ni Marilyn na tutukan ng camera. Hahanapan daw ng forever. Nagtakip tuloy ng timba. Kuya, kanina ka pa talaga nakikita sa camera. O sa mga single po dyan. O, edi single kayo. Hi! So yun na nga, ganda rin nga daw pala sila maglinis ng guno. Hindi sila gumagamit ng kutsilyo. Sa bagay, madali lang naman talaga yan kaliskisan. Pagkatapos nga pala nilang kaliskisan ay tatanggalin yung ulo at lalamutakin. Hindi, tatanggalin naman nila yung tinik. Para sa akin, mas mabilis sigurong linisin yan kapag gagamitan ng kutsilyo. Pero syempre, depende naman yan sa nakasanayan. Nga pala, hindi na ako gagamit ng background music kasi nga ay, yung ginamit ko kasing background music nung nakaraan kong vlog. Pwede naman siyang gamitin sa Red App kasi dun ko naman siya kinuha sa audio library. Kaya nga lang, hindi mo siya magagamit sa Blue App. Nagkakaroon ng copyright. Tapos kapag sa Blue
blue up naman ako kukuha, pwede siya sa blue up pero hindi siya pwede sa red up. Sa mga may alam po kung saan pwedeng makakuha ng background music na pwedeng gamitin sa blue up at red up, patulong naman po. Pero doon sa ginagamit ko kapag ako ay nagbo-voice over, wala namang problema doon kasi mas lamang yung bunganga ko kaysa doon sa background music. Pero gusto ko kasi kapag may moment na happy-happy lang, hindi na kailangan ng voice over, gusto kong lagyan ng background music. Saan po kaya ako pwede makakuha ng ganong background music? So yun na nga, mabalik tayo, pinauwaya ko na nga pala sa kanila ang paglilinis ng guno at parang hindi naman ako nakakatulong sa kanila eh. Mas gusto ko kasi kutsilyo ang gagamitin sa paglilinis, kaso tinatamad naman akong bumalik doon sa tita ko para manghiram ng kutsilyo. At dahil nga may mga nagre-request din sa akin na magkilaw daw ulit ako ng tuyong o salungo o sea urchins, kaya naman maninisid na lang kami ng pinsan ko ng tuyong. Ako na nga lang pala ang taga-video at yung pinsan ko nga palang si Andro, siya ang mangunguha ng tuyong. At grabe, hindi pala madali mag-video sa ilalim ng tubig. Yan ang galaw nung kuha ko. Mababaw nga lang pala yung pangunguhaan namin at dito nga lang din pala yan sa tapat ng pinanghulihan namin ng mga guno. Bukod nga sa guno, ayan din ang marami dito sa kanila, sea urchins. Ang mga tao nga pala dito ay mahilig magkilaw ng ganyan. Ginagawa nilang pampahulas kapag sila ay may hangover. Samantalang sa amin ng pampahulas ay tagay ulit. Pero kahit nga halos lahat ng tao dito ay kumakain ng ganyan, hindi nauubos. Samantalang sa amin ang dalang. Kaya naman kapag pumupunta nga ako dito, lagi ako nagpapakuha sa kanila ng ganyan. Sa lahat nga pala ng mga kilawin, ayan ang pinaka-the best. Bahaw lang ang katapat. Hindi mo na kailangan lagyan pa ng suka. Pero depende pa rin naman sa panlasa ng tao. Si mama kasi hindi kumakain ng ganyan. Nalalansahan siya. Pero kapag kami nila papa, kahit agahan, tanghalian, hapunan ay ganyan ang ulam, ay okay lang. Basta bahaw ang kanin. Hindi kasi siya masarap kapag mainit yung kanin. Nalulusaw at saka hindi mo masyadong malasahan. Sa pangunguha nga pala ng ganaring sea urchins ay ginagamitan namin ng pangkawin at saka nitong sirok. Dapat sa pangunguha ng ganito ay maingat ka. Baka mapadikit sa iyong binti yung sirok. Tulad nung nangyari sa akin dati. Paghata ko nung sirok ay dumampi sa binti ko. O ay di ayos. Sarap sa pakiramdam. So yun na nga, pagkatapos nga pala naming manguha ng tuyo, hindi pa nga pala tapos maglinis ng guno itong mga pinsan ko. Ito yung nakakatamad kapag ang kikilawin mo ay guno. Masyadong matrabaho. Pero swabe naman talaga ang lasa kapag kinilaw. Sulit naman yung pagod sa paglilinis. Lalo na kapag maraming sili, ay swabe pampulutan. Baka may video ba? Baka sabihin kami naglalandi. Baka sabihin naglalambog. Sabi nga pala nung pinsan ko, dapat daw hindi ko na isinama sa video yung nilalamas nila yung guno sa suka. At baka sabihin nyo daw ay lamog. Sabi ko nga sa kanila, hayain na, hindi naman yung viewers ang kakain niyan, kundi kami. Kada galaw nila, iniisip lagi nila na baka i-bash ako. Sabi ko nga sa kanila, ganyan naman talaga ang mga tao. Gumawa ka ng tama at mali, pareho lang, may masasabi pa rin sa iyo. Kaya mas okay na wag nila ang pansinin yung mga ganong tao. Kulang lang yun sa aruga. Ganun talaga dito sa mundo ng mga tao. So yun na nga, bago pa kung saan pa mapunta ang usapan, ay shoutout muna kay Ronnie Nunez, Thea Anyober, Mary Jane Estolas, Bong Sarmiento, Alan Aquino. Birthday daw niya sa April 19. Boy, di birthday mo. Advance happy birthday po. Shoutout din kay May Castillo, Evelyn Baby Ruth, at kay Jenny De La Peña. Nakakatuwa nga pala itong anak ng pinsan ko na si Lukring. Mahilig din pala ito kumain ng tuyong. Dakain din niya ng ganun. Nakakatuwa yung hitsura niya dito, ay hagas na. Parang gusto niya sabihin sa akin, ano baga, hindi pa ba tapos yung pagbibideo na yan? So yun na nga guys, kain po tayo. At yun lang, bye!